Alam mo ba na may 10 money traps na pinipigilan kang yumaman? Nagtatrabaho ka, kumikita ka. Minsan mayroon ka pang dagdag na kita, bonus, overtime, salary increase. Pero sa dulo ng taon, tinitignan mo ang iyong bank account at tanong mo sa sarili mo, saan ba napunta lahat? Ganyan lang, nawala. At ang nakakatakot, hindi ka nag-abroad, hindi ka nagpabaya. Nagtatrabaho ka, pero pakiramdam mo, parang gulong ka na walang tigil na umiikot at hindi umuusad. Ako si Jose at ito ang Jose Invests, ang channel para sa mga Pilipinong gustong talunin ang kahirapan gamit ang tamang kaalaman sa pera. Mga ka-invests, ang pinakamapanganib na mga money traps sa buhay ay hindi ang mga maling desisyon. Hindi yung bumili ng kotse na hindi mo kaya. Hindi yung nagpahiram sa tao na alam mong hindi magbabayad. Ang pinakamapanganib na mga money trap ay yung mga pakiramdam na normal. Yung mga gawi at pag-iisip na tinanggap nating lahat bilang bahagi ng pamumuhay, pero tahimik na sinasakal ang ating kinabukasan. Wala sa paaralan itong ituturo sa atin. Wala ring magulang na sasabihin ito sa atin ng diretsyo. Kaya ngayon, sasabihin ko. Marami sa atin ang naniniwala na ang solusyon ay mas malaking sweldo. Pero yan mismo ang isa sa mga money trap. Sa video na ito, titignan natin ang 10 wealth trap na tahimik na nagpapanatiling mahirap sa maraming Pilipino kahit kumikita na sila. Pag-aralan natin ito ng mabuti kasi isa sa mga punto dito ay baka nagagawa mo na ngayon. At kung bago ka sa channel na ito, mag-subscribe ka na. Bawat linggo, may ganitong content na para sa'yo. Handa ka na ba? Number 1. Bawat dagdag na kita, parang permiso ito para gumastos ng mas malaki. Siguradong pamilyar ito sa inyo. Dumating ang salary increase o kaya naman 13th month pay o bonus. Ang unang instinct ng karamihan, mag-upgrade. Mas masarap na pagkain, bagong gadget, mas mahal na damit. Isa-isa, mukhang maliit lang ang bawat pagbabago. Pero kapag pinagsama-sama, lumalaki ang iyong gastusin. At ang agwat sa pagitan ng kita mo at ng naiipon mo, nananatiling maliit. Ito ang tinatawag na lifestyle inflation, mga ka-invests. At ito ang unang money trap. Ang katotohanan ay hindi ka yumayaman dahil kumikita ka ng malaki. Yumayaman ka dahil malaki ang agwat sa pagitan ng kinikita mo at ng ginagastos mo. Kung bawat taas ng kita ay sinusundan ng taas ng gastos, hindi ka umuusad. Ikot-ikot ka lang sa mas mahal na gulong. Halimbawa, si Mang Ray, nagka-increase ng 3,000 pesos sa sweldo. Binili na agad niya ang mas bagong iPhone. Pero si Cardo, parehong increase, dinagdag na lang niya sa kanyang NP2 contribution. After 5 years, si Mang Ray, parehong stress. Si Cardo, may emergency fund na at lumalago ang investment niya. Ang sweldo mo ay hindi ang sagot. Ang desisyon mo pagdating ng sweldo, yan ang sagot. Number 2, at ito ang madalas na hindi sinasabi ng karamihan. Inaakalang ang mura ay palaging mas mabuti. Ganito ang iniisip ng karamihan sa atin. Makakatipid ako kasi mura ang binili ko. Pero madalas, ang pinakamahal na pagpipilian ay ang pinakamurang pagpipilian. Bumili ka ng sapatos na 299 pesos sa ukay. 3 buwan, sira na. Bumili ka ulit. 3 buwan, sira ulit. Sa loob ng 1 taon, umabot ka na ng 1,200 pesos, habang ang iyong katrabaho mo na bumili ng 900 pesos na sapatos, 1 taon na niyang ginagamit pero maayos pa din. Ang tanong, hindi magkano ito ngayon. Ang tanong ay magkano ito sa katagalan. Ito ang pagkakaiba ng pag-iisip ng taong mahirap at ng taong nagtatayo ng yaman. Hindi yung isa ay mayaman at isa ay mahirap, kundi magkaibang tanong ang tinatanong nila. Huwag mong hanapin ang pinakamura. Hanapin ang pinakamataas na value para sa iyong pera. Number 3, ginagamit mo ang pera para mawala ang stress, hindi para malutas ang problema. Alam natin to, ka-invests. Mahirap ang linggo sa trabaho. Nag-away kayo ng boss mo. Pagod na pagod ka. At ang solusyon? Mag-Shopee. O kaya naman mag-order ng delivery na wala sa budget. O pumunta sa mall at bumili ng bagay na hindi naman kailangan. Nakalimot ka saglit sa problema, pero pagkatapos, nandun pa rin ang problema. Nandun pa rin ang stress sa trabaho. Pero kulang na ang pera mo ngayon at nadagdagan ka pa ng bagong stress.
Ginagamit mo ang pera bilang gamot para sa problema na hindi naman pwedeng gamutin ng pera. Ang solusyon sa stress sa trabaho ay hindi ang bagong sneakers. Ang solusyon ay matulog ng maayos, makipag-usap sa tamang tao, o harapin ang tunay na issue. Ang pera ay para sa mga bagay na nagpapabuti ng iyong buhay ng permanente, hindi para maging pamawi ng nararamdaman sa loob ng isang gabi. Number 4. Ginagamit mo ang utang para magmukhang mayaman, hindi para talagang yumaman. Mga ka-invests, hindi lahat ng utang ay masama. Ang utang na ginagamit para kumita, para sa negosyo, para sa ari-arian, para sa edukasyon na magbubukas ng pintuan, yan ay kasangkapan. Pero ang utang para sa bagong cellphone na hindi naman kailangan, ang credit card na puno ng pagkain, damit at vacation, yan ay nagpapaganda ng iyong larawan sa labas habang sinisira ang iyong kinabukasan sa loob. Ayon sa BSP, ang average na Filipino household ay gumagastos ng malaking bahagi ng kanilang kita sa pag-aayos ng utang. At madalas, hindi ito investment debt, lifestyle debt ito. At ang pinakamasaklap, habang nagbabayad ka ng interest sa mga bagay na nawala na, mayroon ng taong nagpapalago ng pera sa mutual fund o MP2 gamit ang parehong halaga. Gamitin ang utang para gumawa ng mas maraming pera, hindi para magmukhang mayroon ka. Number 5. At ito ang nakakatakot na parte para sa marami sa atin. Sinisikap mong magmukhang matagumpay bago ka pa nga nagiging mahalaga. Narinig na natin lahat ang fake it till you make it. At may katotohanan dun, sa kumpiyansa, sa attitude. Pero kung fake it ay nangangahulugang gastusin ang pera mo para magmukhang mataas ang antas bago mo pa naabot yan, yan ay money trap. Ang tunay na tagumpay ay itinayo sa mga bagay na hindi nakikita sa labas. Sa skills, sa judgment, sa tiwala ng ibang tao, sa track record. At ang lahat ng yan ay nangangailangan ng oras at pagsisikap, hindi ng magandang damit at mahal na bag. Pag-isipan mo ito, ang oras at pera na ginagastos mo para sa imahe ay oras at pera na hindi mo na ginagamit para matuto at lumago. At sa dulo ng 5 taon, ang totoong nagtatayo ng sarili nila ay gumiginhawa ang buhay. At yung nagmukhang busy lang, pareho pa rin ang estado sa buhay. Number 6. At pakinggan mo to ng mabuti. Hindi ka magsisimula dahil hindi ka pa handa. Ito ang money trap ng pride. Gusto nating maging perpekto bago lumabas. Gusto nating malaki na ang puhunan bago mag-invest. Gusto nating buo na ang plano bago magsimula ng negosyo. At habang naghihintay tayo, walang nangyayari. Pamilyar ba ito sa inyo? Ang bawat malaking bagay sa mundong ito ay nagsimula ng maliit. Ang Jose Invests mismo, hindi ito lumabas ng perpekto nung simula. Nung una, wala naman nanonood sa akin. Ang mga negosyante na kilala natin ngayon, nagsimula silang lahat sa kung saan nagsisimula ka. Ang pinakamahalagang oras sa pag-i-invest ay ang oras na hindi ka pa nagsisimula. Kahit 500 pesos sa MP2 o UITF ngayon ay mas mabuti kaysa sa 5,000 pesos na kapag handa na ako. Dahil ang handa na ako ay madalas na hindi dumarating, maliban kung sa pilitan mong sisimulan. Number 7. Ang mga taong nakapaligid sa'yo ay nagno-normalize ng masamang gawi sa pera. Ganito ito ka-invests. Hindi natin napapansin kung gaano kalaki ang impluensya ng ating mga kaibigan at pamilya sa ating mga desisyon sa pera. Kung ang iyong grupo ay laging gumagastos ng malaki tuwing payday, pakiramdam mo normal iyon. Kung ang iyong mga kaibigan ay nagtatawanan sa taong nag-iimpok, nagiging mahirap para sa iyo na magtipid nang hindi nahaharap sa ganyang komentaryo. Kung normal sa inyong grupo ang may credit card debt, ang hindi mag-invest, ang gumugol ng buong bonus sa isang weekend, ang standard ng grupo ay nagiging standard mo. At ito ang makabuluhang koneksyon sa ating susunod na punto. Babalikan natin ito mamaya. Pero ang punto ngayon ay ito. Hindi mo kailangang isuko ang iyong mga kaibigan, pero kailangan mong kilalanin kung anong mga halaga ang itinuturo ng iyong paligid. Hanapin ang mga tao, online man o personal, na seryoso sa financial growth. Ang average na kita mo ay malapit sa average na kita ng 5 taong madalas mong kasama. Ang parehong pattern ay totoo sa pera. Number 8, money trap, at ito ay spesyal sa ating mga ka-invests na kumikita online o may opsyon sa trabaho. Nagbabayad ka ng presyo ng lugar dahil sa imahe, hindi dahil sa pangangailangan. Sa Pilipinas, ito ay madalas na makikita sa
Ang puwersa ng kailangan akong mag-opisina sa Maynila kahit na ang trabaho mo ay pwedeng gawin kahit saan. O kaya naman, ang OFW na nagpapadala ng buong sweldo sa Pilipinas pero nananatili sa pinakamahal na lungsod sa labas ng bansa dahil ganun talaga doon, kahit may mas murang opsyon na may parehong kalidad ng buhay. Ang yaman ay lumalago ng pinakamabilis kapag mataas ang kita mo at mababa ang gastos mo sa pamumuhay. Kung ang iyong tirahan ay kumakain ng mas malaki kaysa dapat sa iyong kita, kahit malayo man ito o malapit, ito ay money trap. Mag-isip ng malinaw tungkol sa kung saan ka nakatira at bakit. Dapat ang iyong lokasyon ay naglilingkod sa iyong pananalapi. Hindi ito isang status symbol. Number 9. Hindi ka natututo ng isang kasanayan na malaki ang binabayad ng merkado. At dito kay Invests, nandoon ang tunay na laban. Marami sa atin ay nagtatrabaho ng mabuti, nagiging mas mabilis, mas maayos, mas bihasa sa trabaho. Pero may malaking pagkakaiba sa pagiging mas mahusay sa trabaho mo at sa pagiging mas mahalaga sa merkado. Pwedeng 10 taon kang nagtatrabaho at kung ang skills na pinino mo ay skills na hindi naman hinahanap ng ibang kumpanya, hindi yun nagdadala ng mas mataas na sweldo. Ang mga skills na may tunay na mataas na halaga, ang kakayahang kumita ng kita para sa negosyo, ang pamamahala ng risk, ang pangangasiwa ng malahing team, ang mga teknikal na kakayahan na hinahanap ng mga employer, ito ang nagbubukas ng pintuan sa mas mataas na kita. Kung 5 taon kang nagtatrabaho at ang sweldo mo ay halos pareho pa rin, ang tanong ay hindi, bakit ganyan ang kumpanya ko? Ang tanong ay, anong bagong kasanayan ang natutunan ko sa nakalipas na 5 taon na may halaga sa labas ng kumpanyang ito? Ang oras mo ay pera, ang skills mo ay investment. Mag-invest sa maling skills at mananatiling mababa ang kita mo kahit gaano kagagaling dito. At ang number 10, at ito ka-invests, ay personal na personal sa akin. Nag-aantay ka ng inspirasyon bago kumilos. Lahat tayo nagkakaroon ng motivated na pakiramdam. Nakita mo ang video, nagbasa ng libro, nakinig ng podcast, naisip mo, simula bukas, magbabago na ang lahat. At pagkatapos, dumating ang bukas at nawala na ang apoy. Dahil ang motibasyon ay minsan hindi pang matagalan ka-invests. Ito ay dumarating at umaalis din. Ang mga taong talagang nagtatayo ng yaman ay hindi nag-aantay na may gandang mood bago kumilos. May sistema sila. Naka-auto-debit ang kanilang ipon bago pa man nila makita ang pera. Nakaschedule ang kanilang MP2 contribution. May tiyak na araw para suriin ang kanilang mga gastos. Hindi ito depende sa pakiramdam. Nangyayari ito kahit pagod ka, kahit malungkot ka, kahit hindi tamang oras. Ang sistema ay mas malakas sa motibasyon. Itayo ang sistema at hayaan itong magtrabaho para sa'yo kahit hindi ka magtatrabaho. Nanatili ka pa rin? Magaling. May bonus ako para sa iyo magkaka-invest. Ang pinakamalaking money trap na hindi nabanggit sa karamihan ng ganitong content ay ito. Ang pagiging abala ay nagmumukhang pagsisikap, pero madalas ito ay isang uri ng pagtatago. Marami sa atin ang palaging busy. Nagtatrabaho, nag-overthink, nagpaplano, pero hindi actually kumikilos sa mga bagay na talagang magpapalaki ng kita nila o magpapababa ng gastos. Ang busy ay hindi nangangahulugang produktibo. Pwedeng abalang-abala ka, pero ang pera mo, natutulog pa rin. Ilang buwan ka na bang naghahanap ng magandang investment pero wala pa ring nailalagay? Ilang beses mo nang sinabi na, mag-aaral pa ako bago mag-invest. Ang totoo ka-invest, ang pagiging palaging busy ay madalas na depensa. Depensa laban sa takot. Takot na magkamali, takot na hindi sapat. Mas madaling sabihing, abala pa ako, kesa harapin ang tanong na, paano ko sisimulan ito? Pero pakinggan mo to, ka-invest. Ang pagkakamali ng hindi pagsisimula ay palaging mas malaki kaysa sa pagkakamali ng nagsimula pero nagkamali. Ang pangalawa, maaayos mo. Ang una, wala kang mababago sa oras na lumipas na. Huwag hayaang ang takot ay magbihis ng busy para maloko ka. Kung nanood ka hanggang dito at handa ka ng tumalon mula sa mga money trap na ito, i-comment mo ang salitang gising na sa baba. Alam ko na sino sa inyo ang seryoso.
Salamat sa inyong oras ngayon mga ka-invests. Kung natuto kayo ng kahit isang bagay mula sa video na ito, ishare mo ito sa isang kaibigan o kapamilya na kailangang marinig ito. Mas malaking tulong yan kaysa sa anumang regalo na mabibigyan mo sila. Hanggang sa muli, mag-ipon tayo, mag-invest tayo para sa mas magandang bukas.